Inusisa sa pagdinig ng Senado ang posibleng pagbili ng Pilipinas ng langis sa Russia kung magpapatuloy pa ang giyera sa Middle East. Sa pagdinig naman ng Kamara, sinabi ng Department of Energy na posibleng hindi na bumalik sa dating presyo ang mga produktong petrolyo kahit pa matapos ang gulo. May unang balita, si Ian Cruz. Ilang beses nang sinabi ng Department of Energy, humupa man ang tensyon sa gitnang silangan, malabong bumalik sa dating level ang presyo ng petrolyo bago sumiklab ang giyera. Ang best case scenario anila, pabalik lang sa 75 to 90 pesos per liter ang diesel. Malayo sa dating 48 to 65 pesos per liter bago atakihin ng US at Israel ang Iran noong Pebrero. Bababa raw sa 62 to 75 pesos per liter ang gasolina. Mas mataas pa rin sa dating 50 to 74 pesos per liter bago ang giyera. Sa presentasyon ni DOE Undersecretary Alessandro Sales sa pagdinig ng Joint Committee ng Kamara na Legislative Energy Action and Development o LEAD, mangyayari lang daw ito kapag nagkaroon ng long-term agreement ang Amerika at Iran. But this will take a couple of months for the price to ease back to those levels. So this will still be higher than our pre-crisis pricing. And this is primarily due to structural damage in the Middle East in terms of facilities and the moving around of logistics to bring crude oil to the market. Ayon sa Department of Energy, malaking bagay talaga ang pagbuti ng sitwasyon sa gitnang silangan dahil sa unang pagkakataon, 7 linggo matapos magsimula ang gulo sa Middle East, magkakaroon ng mega oil price rollback. Sa pagdinig naman ng Senate Protect Committee o Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy, natanong ang DOE kung bakit hindi tayo kumukuha ng langis sa Russia. Binanggit ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ang pagpataw ng United Nations ng trade sanctions sa Russia matapos itong lusubin ng Ukraine noong 2022. Bakit nga kailangan magpaalam sa US? Because time is of the essence. There were sanctions imposed by the United Nations and only the United States can lift or exempt those sanctions. And therefore, our Philippine Embassy in Washington, D.C., particularly Ambassador Babes Romualdez, has been negotiating with 2 departments, Department of State and Department of Treasury. Susubukan na raw ng gobyernong bumili ng langis sa Russia pero hindi sila nakahanap ng tamang buyer. But there is no prohibition for PNOC to order oil from Russia at any time. Wala nang paalam-paalam. As a state, I guess, Mr. Chair, you Pwede, could say that. diba? We just follow the diplomatic channels, Mr. Chair, Which is as government to government. Kailangan magpaalam pa rin. Inilahad ni DOE Secretary Garin ang pangamba ng mga oil company na bumili ng langis mula sa Russia. For our private companies, they don't want to buy unless it's lifted kasi baka sila habulin daw ng US, Mr. Chair. So they wanted that. They wanted the clearance before they buy. Sa pagtataya naman ng DepDev o Department of Economy, Planning and Development, sakaling lumala pa ang tensyon sa gitnang silangan lampas nitong Hunyo, kakailanganin ng 429 billion pesos na pondo bilang suporta sa mga vulnerable sector hanggang Disyembre. Kasama rito ang para sa fuel subsidy, service contracting program at iba pang para sa sektor ng transportasyon. Gayun din sa mga magsasaka at mangingisda para masiguro ang food security. Nakapailalim din dito ang panukalang dagdag na 1,500 pesos para sa mga benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program at ayuda sa tinukoy na mga nangangailangan na hindi pa kasama sa 4Ps. Kung sakali, sabi ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan, mas maiging mag-realign ng pondo mula sa ibang programa na hindi pa masyadong kailangan. Ito ang unang balita. Ian Cruz, GMA News.